Ako si Chen Xiaozhou, ang huling disipulo ni Master Qingwei ng Kunwu Mountain. Ngayong bumaba ako ng bundok. Hindi ako niloko ni Master. Ang ibaba ng bundok na ito ay paraiso nga. Pakyusa. Iligtas mo ako. Abulin niyo siya. Tingin na. Grabe, nalason pala to. Miss, Gusto kitang iligtas. Kung ganyan ka, hindi ko na kasalanan. Biruin mo, birhen pa pala. Sino ka? Ako ang nagligtas sa buhay mo. Nalasong ka at ako ang nagligtas sa'yo. Ganyan mo ako niligtas? Pananagutan kita. Narito ang 1,000,000 yuan. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang nangyari. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Chairman ng Nanha Group, Nanggong Ling. Hindi naman siguro nagkataon lang to, no? Baka siya ang asawang pinapahanap sa akin ni Master nang bumaba ako ng bundok. Magaling! Secretary Xiao Yun, kung magiging, Bodyguard ako ni Chairman Nanggong. gagawin ko ang lahat para protektahan siya. May tao ba? Sino ka? Ako si Chen Feng. Nabalitaan ko na ang chairman ng Nanhei Group na si Nanggong Ling ay naghahanap ng personal na bodyguard. Gusto kong subukan. Ikaw, magiging bodyguard? Mata! Kung gusto mo ang trabahong yan, kailangan mo ng tunay na kakayahan. Sa itsura mo, isang ihip lang ng hangin, tumba ka na. Nakita ko kanina na ikaw ang bumugbog sa mga taong yan. Kailangan ko lang ba na talunin ka? Hindi mo ako matatalo. Dati akong national champion sa Sanda. Pwede na ba ako ngayon? Siyempre, pwede. Chenfong, dito po kayo. Gusto mong manloko, ha? Kaya ko rin yan. Agawin mo ang trabaho ko. Tingnan mo lang. Dudurugin ko ang mga buto mo isa-isa. Chairman, napili na po ang inyong personal na bodyguard. Papasukin mo siya. Chanfang, pasok. Ikaw? Ikaw! Xiaoyun, lumabas ka muna. Pinilit mong hanapin ako. Binabantaan mo ba ako? Banta. Hindi ba? Oy, bakit ang lamig mo bigla? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka kabaliw kagabi? Tingnan mo ang mga halik mo sa akin. Bastos! Manahimik ka! Bastos! Sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa akin kagabi at sa nangyari sa atin, matagal ka nang namatay dahil sa pagkalason at paghina ng puso. Kung ganun ang sinasabi mo, dapat pa akong magpasalamat sa'yo. Hindi na kailangan. Pero sa totoo lang, talagang malupit ang naglagay ng lason sa'yo. Kagabi, 5 oras mo akong pinahirapan. Masakit pa rin ang likod ko ngayon, ha? Sabi ko, manahimik ka. Bastos! Kapag binanggit mo pa ang nangyari kagabi, ipapatapon kita sa labas ng mga security guard. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong ano? Ako na ngayon ang personal mong bodyguard. Tanggal ka na sa trabaho. Hoy! Ganyan mo ba babayaran ang nagligtas sa'yo? Gusto mo ng pera, di ba? Bibigyan kita. Mas mabuting turuan ng tao kung paano mangisda kaysa bigyan lang ng isda. Ganito na lang, bigyan mo ako ng trabaho. Hey! Ano ang gusto mong gawin? Gawin ang mga paborito kong gawain. Chairman, dumating na po si Ginoong Sanlong. Huwag mo siyang papasukin. Kasama niya po ang ginang. Linger, huwag ka namang ganyan kalamig. Ikaw na bata ka. Ikaw na bata ka. Oh, sino ba yan? Aba, ang malaking manyakis pala. Hindi ka nagtagumpay sa paglason kahapon, kaya ngayon bumalik ka na naman. Ano? Sunong! Ikaw pala yung kahapon! Siya nga! Linger, huwag ka nang magalit. Kasi naman, tinanggap na ng ginang ang dote. Kaya medyo... Pero sa totoo lang, ngayon gusto ko nang makipagtalik sa'yo. Sunlong! Magingat ka sa pananalita mo. Lingar, tinanggap ko na ang dote. Ngayon, ikaw at si Ginoong San,
magpakasal na kayo. Pagkatapos ninyo magpakasal, kahit ano nung gusto ni Ginoong Sun, pwede na. Ate! Ang Sun family ay bagong promote lang bilang ng ungunang pamilya sa Luocheng. Ang daming babae ang gustong makalapit sa kanya pero hindi naman makaya. Ang magustuhan ka ay swerte mo na. Huwag kang mag-alala, Ling-el. Ipinapangako kong aalagaan kitang mabuti. Ay, oo nga pala. May magandang balita pa akong sasabihin sa inyo. Sabi ng tatay ko, ang buhay na immortal mula sa Kunwu Mountain, ang disipulo ni Master Qingwei ay nasa Luocheng lang natin. Kung sino man ang makahanap sa kanya, siya ang magiging pinakamalaking pamilya sa Luocheng. Paano nila nalaman na nandito ako? Ma! Kahit na may fiancé ako, kahit wala, bakit ka nagdedesisyon para sa akin? Paano ka nakikipag-usap sa nanay mo? Mula pa noong unang panahon, ang kasal ng mga anak ay desisyon ng magulang at ng tagapamagitan. Ano? Gusto mong magrebelde, di ba? Ma, Nanggong Ching! Huli ko na kayong babalaan. Kung ipipilit nyo ang gusto nyo at bibigyan nyo ako ng problema, hindi ako magdadalawang isip na ibalik kayo sa probinsya. Magaling! Ling-er, gusto mo ba akong patayin sa galit? Ano ang kulang kay Young Master Sun para hindi ka niya mapantayan? Ang Chen Xiaozhou na hinihintay mo. Ilang taon na hindi nagpapakita. Siguro patay na sa labas. Ate, tingnan mo kung paano mo pinagalit si Mama. Nandito naman ako, maayos. Siguro patay na sa labas. Ate, tingnan mo kung paano mo pinagalit si Mama. Ang pagsasalita ko ba ng ganito? May problema? Ay, walang problema. Wala talagang problema. Ay, Ginoong San, masama ang ugali ni Ling-er. Kapag napasok na siya sa inyong pamilya, ikaw na ang bahalang magturo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magaling sa ibang bagay. Pero sa pagtuturo, ako ang pinakamagaling dyan. Young Master Sun, kailangan mo siyang disiplinahin ng husto. Kung may kailangan kang tulong, pwede mo akong tawagan anumang oras. Magkasama tayo, ate. Sige. Hoy, Nanggong Ling! Narinig mo ba? Kusa akong sinundan ng kapatid mo. Bakit ka pa nagpapanggap na inosente? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tulad mo. Kung gaano siya kataas no sa umaga, ganun naman siya kabastos sa kama sa gabi. Bastu-san! Walang hiya! Nabaliw ka na ba para saktan si Young Master Sun? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Naglakas loob kang saktan ako? Na yun din, ipaparamdam ko sa'yo ang batas. Ipapalam ko sa lahat ng tao sa kumpanya na ang chairman na laging mataas ang tingin sa sarili. Sa totoo lang, isa lang siyang pokpok. Kung tutusin, Hindi pa ako nakaranas sa opisina. na makipaglaro sa isang iceberg female CEO na tulad mo. Sa buong buhay ko, ikaw ang pinakamabastos magsalita. Nayon lang ako nakakita ng ganyan. Aking magandang CEO, pag-isipan mo na ba akong muling i-hire? Palabasin nyo ang Sunggong Zi na yan. Akala ko kung sino ang pulubing yan. Isa lang pala siyang hamak na empleyado. Walang galang. May karapatan ka bang magsalita rito? Nanggong Ling, sa loob ng ilang araw, Gagawin kitang hubad. at magmamakaawa sa akin. Ate, gusto mo ba talagang kalabanin ang Sun Group? Tapos na, dahil sa pagkaaway sa pamilya San. Tuluyan ng, tapos ang pamilya, Nanggong. Kayong dalawa, kumakain sa CEO, kumukuha sa CEO, nakatira sa CEO, pero sa huli, kinakalaban nyo pa rin siya. Ang salitang walang hiya ay talagang nababagay sa inyong dalawa. Sino ka? Ang aming usaping pampamilya. Bakit ka nakikialam isang estranjero? Isa lang siyang pulubi. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Lingar, kung hindi nagkakamali si nanay, 3 araw mula ngayon, ikaw at si Chen Xiaozhou ang huling araw ng inyong kasal. Kung hindi pa rin siya bumalik, ituring mo na siyang patay. Dali, puntahan mo na si Young Master Sun at magpakasal. Ate, sarili mo lang ang nakikita mo. Ang selfish mo talaga. Chingat, tara na! Kaya pala, paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng master bago ako umalis na kailangan kong mahanap ang asawa ko sa lalong madaling panahon. May time limit pala! Kung mananatili ka, kailangan kitang utusan. Sabihin mo. Ang usapan namin ng nanay ko kanina, siguro narinig mo na. May fiancé ako. 3 araw mula ngayon, ang huling araw ng aming kasunduan sa kasal. Kung hindi siya magpakita, Hindi naman siguro, di ba? Magpapakasal ka talaga kay Sunlong na yan. syempre hindi. Kahit umaasa akong may himalang mangyari, alam kong wala siyang balita sa loob ng maraming taon. Sa huling 3 araw na ito, malamang hindi pa rin siya magpapakita. Kaya, ano ang gusto mong ipagawa ko? Patayin si Sunlong? Hindi ako gumagawa ng illegal na bagay, ah. Gusto kong magpakasal ka sa akin pagkatapos ng 2 araw. Huwag kang magkamali, ah. Ayoko lang na laging gamitin ng nanay ko ang pagpapakasal ko para pag-usapan. Kahit hindi ako natatakot sa kanila.
pero ang laging pag-uusap ay nakakainis pa rin. Walang problema. Wala kang gusto kapalit? Wala. Tutulungan ko lang ang asawa ko. Bakit kailangan pa ng pera? Ling-er, darating si Young Master Son para mag-propose mamaya. Kailangan mong numiti ng madalas. Tama, ate. Hindi mo alam ilang beses pumunta si nanay sa Sun family para lang pakalmahin si Young Master Son. Pinagawa ko ba sa inyo yan? Dumating na si Young Master Son! Pera, nanay! Pera! Ang daming pera! Pera, nanay! Pera! Ang daming pera! Young Master Son. Ano to? Madam, sabi ng tatay ko, hindi dapat isipin ng iba na ang Sun family ay walang pambayad. Heto, itong 5 milyong ito ang dagdag na dote namin. Mabuti, mabuti. Salamat, Young Master Son. Salamat. Talagang isang nangungunang pamilya. Ang laki talaga ng bigay. Malaki? E di ikaw ang magpakasal sa kanya. Gusto ko nga. Kasi naman, hindi ka type ni Young Master Son. Nangkong Ling. Naalala mo pa ba ang sinabi ko? Noong gabi, ayusin na kita. Paumanhin. Kasal na ako. Asawa ko, susunduin na kita para magtrabaho. Tumigil ka. Young Master Son, may kailangan ka pa ba? Niloloko niyo ako, di ba? Ate, naglakas loob kang lokohin si Mama at nagpakasal sa walang kwentang pulubing bodyguard na yan. Linger, wala ka na bang respeto sa mama mo? Ikaw na suwil na anak? Nagre-rebelde ka ba? Ikaw nga ang mama ko. Pero bakit mo iniisip na dapat kong sundin ang bawat salita mo? Oy, bata. Ang ganyang kalandi na babae, napakamura mo. Pero, Wala akong interes na paglaruan ang babaeng pinagsawaan na ng iba. hey! Huwag mong tingnan na inosente at malamig siya sa likod mo. Hindi mo alam kung ilang lalaki na ang naka. Kung muli mong insutuhin ang asawa ko, tiyak na pagbabayaran mo to! Sabi ko, isa lang siyang. Sinabi ko na, tiyak na pagbabayaran mo to. Papatayin kita. Ikaw na bastos na bodyguard. Baliw ka ba? Dumating ang pinuno ng pamilya San. Tapos na. Naku po. Sino ang nangahas na sakta ng aking anak? Tatay! Tatay, iligtas mo ako! Tatay! Ginoong San! Siya ay isang walang kwentang baliw. Kami walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Itong, walang kwentang ito. Inagaw niyang babae ko. Bilisan mo. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Patayin mo itong asong bantay. Ikaw lang? Gino? Ikaw si Gino Ong Chenfeng? Kilala mo ako? Ako po si Sun Zeng, yumuyukod sa master. Ikaw na, Suael! Paano ka naglakas loob na insultuin si Ginoong Chen? Hindi ka pa ba hingi ng tawad? Bakit mo ako sinasaktan, ha? Saktan mo itong walang kwenta. Ginoong San, nagkamali po ba kayo? Ang pagdisiplina sa aking anak, hindi na kailangan ng panghihimasok ng iba. Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Pinapahingi mo ako ng tawad sa isang walang kwentang bodyguard? Imposible. Ginoong Chen, ako po ang may kasalanan sa pagpapalaki sa aking anak. Huwag niyo na po sanang dibdibin ang pagkakamali niya. Patawarin niyo na po ang aso niyang buhay. Ginong Chen! Sino ba talaga siya? Ginoong San, nagkakamali ka ba ng tao? Siya ay isang bodyguard lang na kinuha ni Ling-er. Oo nga, Ginoong San. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Balif ka ba, tay? Lumuluhod ka sa walang kwentang bodyguard na yan? Ano ba yan? Ito ang sinasabi ko sa iyo, anak. Ang disipulo ni Master King Wei. Ano? Saya? Sino sa Jing Cheng ang hindi nakakakilala sa buhay na Master Ching Wei? Kung hindi dahil sa payo ni Master Ching Wei noon, paano naging ang Sun family mabilis na naging isang nangungunang pamilya sa Jing Cheng? Bagamat bata pa si Ginong Chen, minana niya ang lahat ng kaalaman ni Master Ching Wei. Kayo, isang grupo ng mga walang alam, mga basura. Ang Dongfang family ay dumating! Ang pinuno ng unang pamilya sa Jingcheng. Ang Dongfang family ay narito. Dongfang Yue ng Dongfang Family ay personal na dumating upang salubungin si Ginong Chen sa Jingcheng at upang tuparin ang aming kasunduan sa kasal. Ginoong Chen, ang Dongfang Family ay nagayos na ng handaan sa Jingcheng International Hotel. Umaasa kami na si Ginong Chen ay dumalo. Binibining Dongfang, kami ang Sun family ang nauna rito. Dapat may pila, di ba? San Family? Aling San Family? Hinihiling ko po, Ginoong Chen, na dumalo kayo. Hinihiling ko po, Ginoong Chen, na dumalo kayo. Kung isipin, dati rin niyang sinabi na isa siyang Taoist priest. Kung titingnan ng mabuti,
si Chen Feng at Chen Xiaozhou, may pagkakahawig nga sila. Wala namang ganong pagkakataon sa mundong ito. Bini-bining Dongfang. Ngayon ang araw ng kasal namin ng asawa ko. Kailangan pa naming mag-honeymoon. Baka sa ibang araw na lang ako bumisita. Ano bang pinagsasabi ng bastos na yan? Nakakahiya! Kung ganon, alis na ako. Walang hiya! Bakit ka pa nakatayo dyan? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Chen. Paumanhin. Ano? Hindi ko marinig. Lakasan mo. Ginong Chen, paumanhin po. Dati po, hindi ko kayo nakilala. Pakiusap? Huwag niyo na pong pansinin ang aking kamalian. Patawarin niyo po ako. Asawa ko, ano sa tingin mo? Sunmong! Ayoko nang makita ka pa mula ngayon. Umalis ka na! Ginoong Chen, pasensya na po talaga. Kung gayon, aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Narinig ko na ang dalaga ng pamilya Dongfang ay engaged na sa iba. Paano siya magpapakasal kay Chen Feng? Baka naman peke ang Miss Dongfang na yan. Ma, ang ibig mong sabihin, ang Dongfang Yue kanina ay artista lang na inupahan ni Chen Feng? Lahat tayo ay niloko niya. Chen Feng, ang lakas ng loob mo! Naglakas loob kang maghanap ng taong magpapanggap na Dongfang Yue para lokohin kami. Naglakas loob kang maghanap ng taong magpapanggap na Dongfang Yue para lokohin kami. PK! Ang pangalan ng buhay na Diyos ng Kunwu Mountain, si Master Chingwei, ay narinig ko na. Paano niya ibibigay ang kanyang pamana sa isang batang lalaki na nasa 20s pa lang? Sa isang batang lalaki na nasa 20s pa lang? Ate, ang Miss Dongfang ay napakataas. Hindi pa natin siya nakikita. Huwag kang magpaloko sa walang kwentang yan. Kung siya ang tagapagmana ni Master Chingwei, ako naman ay isang diwata na bumaba mula sa langit. Sa tingin ko, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para lokohin si Mr. Sun. Na siya raw ang Celestial Master ng Kunwu Mountain. Tapos gumastos ka pa para umarkila ng tao para magpanggap na si Miss Dongfang. Ang layunin mo ay manatili lang sa bahay namin. Oo, tama lahat ng sinabi ninyo. Pero hindi pa rin mababago niya ng katotohanan na kami ay kasal na. Ikaw? Ate, naguguluhan ka na. Hindi ka makakatakas! Ling-er! Bukas, hiwalayan mo na ang walang kwentam yan. Isang chairman ng Nanhe Group, magpapakasal lang sa isang amoy pawis na bodyguard. Ma! Kung sino ang pagkakasalan ko, ay sarili kong desisyon. Hindi nyo na kailangang mag-alala kung wala na kayong ibang sasabihin. Babalik na ako sa kwarto para maghanda at pupunta na sa kumpanya. Asawa ko. Asawa ko. Busog ka na ba sa tingin? Asawa kita! Ano masama kung titigan kita ng matagal? Wala akong pakialam kung ano ang pagkatao mo. At wala rin akong interes malaman. Pero tandaan mo, pikeng kasal lang tayo. Oh, asawa ko! Ibig sabihin, hindi mo gusto. Natawagin kitang asawa ko? Kung gayon, misis na lang. Hindi mo ako mapapaibig sa ganyan. Sa halip, mas lalo lang kitang kamumuhian. Sana hindi mo agad mawawala ang magandang impresyon na nabuo ko sa'yo ngayon. Kung ganyan ka mangakit, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Gagawin ko na ang. Hinihintay mo pa rin si Chen Xiaozhou? Sarili kong buhay yan. Wala kang pakialam. At saka, tandaan mo ang posisyon mo. Isa kang bodyguard. Ang mga bagay na hindi mo dapat tanungin, huwag mong tanungin. Sa normal na araw, nagtatrabaho ako sa Nanhe Group. Kapag wala akong ginagawa, malaya kang gamitin ang oras mo. Pero kung may lakad ako at kailangan kong umalis, dapat naroon ka agad. Sige, boss. Tamang-tama, pupunta ako sa Dongfang family. Bago ako bumaba ng bundok, sinabi ng master na si Dongfang Xiong ng Dongfang family ay matalik niyang kaibigan. Dapat ko raw siyang bisitahin kapag may oras ako. Ay, doon ka lang. Kayo po ba si Ginoong Chen Feng? Kilala mo ako? Ay naku, ngayon,
Sa buong Dongfang family, sino hindi nakakakilala sa inyo? Kagabi, pati ang mga langgam sa villa. Inabisuhan na ng binili. Basta't pumunta ka sa Dongfang family, walang bawal. Malaya kang makakagalaw. Halika, pasok po. Pansin sa lahat. Dumating na si Ginoong Chen Feng. Maligayang pagdating kay Ginoong Chen sa Dongfang Residence. Pa! Dumating na si Ginoong Chen! Ginoong Chen, mabilis, pasok po. Ginoong Chen, sa unang pagkikita, labis akong ikinagagalak. Maaari ko bang itanong kung ang iyong Master Chingwei ay malakas pa rin? Malakas pa rin ang katawan ng master at walang malubang sakit. Mabuti kung gayon. Ginoong Chen, mayroon akong hihilingin. Sabihin niyo po. Naalala ko 3 taon na ang nakalipas. Kinausap ko ang iyong Master Chingwei tungkol sa kasal mo at ni Yu-er. Noon, sinabi ni Master Chingwei na ibibigay niya sa iyo ang pagpili. Si Ginoong Chen ay may pinag-aralan at may pag-unawa. Si Yu-er ay napakaganda. Kayo ay tunay na magandang pares. Kung pumayag si Ginoong Chen, ibibigay ko ang buong Dongfang Residence bilang dote ni Yu-er. Hey! Binibining Yu-er. Ano sa tingin mo? Lahat ay desisyon ng mga magulang. Ikaw ang pagkakasalan ko, hindi ang mga magulang mo. Ang tanong ko, anong sa tingin mo? Tito Dongfang, hindi ba sinabi sa'yo ni Yu-er kahapon? Ano ang sasabihin niya sa akin? Kasal na ako. Ano? Si Ginoong Chen ay. Sayang naman, maaari ko bang itanong Ginoong Chen? Ang asawa mo ba ay mula sa alin sa mga pamilya sa Jingcheng? Huwag na nating pag-usapan yan. Tito Dongfang. Halos tapos ko na ang misyon na ibinigay sa akin ng master. Alis na ako. Sige. Yu-er, ihatid mo si Ginoong Chen. Ipa-imbestiga mo sa akin. Ang Beiming Residence, ang Nanggong Residence, ang Diwu Residence. Alin sa 3 pamilyang ito ang may koneksyon kay Ginoong Chen? Oo nga pala. Kapag iniimbestigahan ang Nanggong Residence, bigyan mo ng abiso si Nanggong Sheng. Huwag na huwag mong galitin ang demonyong babaeng yon. Huwag kang mag-alala, Master. Kaya pala, ayaw mo magpakasal dahil lang sa tatay mo, sa pamilya mo, ang kasunduan sa kasal na napilitan lang. Ipinanganak sa isang kilalang pamilya. Ito ay kapalaran na hindi maiiwasan. Kaya dapat kang magpasalamat sa akin. Salamat, Ginoong Chen, sa hindi mo pagpapakasal sa akin. Uy! Chicks! Gusto mo bang uminom kasama si Kuya? Ang pagmamaneho ni Kuya ay napakalambot. Tama nga ang sinabi ni Mama. Kung ang babaeng ito ay si Dongfang Yue talaga, paano siya walang kahit isang bodyguard? At inaapi pa ng mga basagulero kasama ang walang kwentang ito? Tingnan mo nang mabuti. Tigo! Anong nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang sarili kong katawan? Tumalon! Natawa ka, di ba? Paano mo nagawa yan? Halikan mo ako, sasabihin ko sa'yo. Bastos! Chen Feng, Ang galing ng pagkakataon! Chen Feng, tumakbo ka na! Hindi nila ako kayang saktan. Ako si Dongfang. nagpapanggap ka pa rin. Puting ina, Dongfang Yue. Ikaw lang? Kung ikaw si Dongfang Yue, ako na ang hari ng langit. Puting ina. Kung saktan mo siya, tapos ka! Na yon, hindi lang siya sasaktan ko, kundi lalaruin ko pa siya sa harap mo. Magkasabwat kayo para lokohin ako nung nakaraang araw. Ngayon, pagbabayaran mo to. Hawakan niyo siya! Kailangan kong sabihin, may ganda ka rin pala, maliit na pok. Kanyang nga. Gusto ko ang ganyang tingin, puting ina. Puno ng kabastusan ang bibig mo, basura! Gusto mong mamatay! Aso kang hindi natututo, sisipain kita hanggang mamatay. Ayos ka lang ba? Salamat! Walang anuman. Kung wala ng problema, alis na ako. Ang lambot. Dahil kasal na tayo, mag-ingat ka sa mga kilos mo. Ito ang Dongfang token ng Dongfang family. Kung sakaling magkaroon ka ng malaking problema, ipakita mo yan. Kahit sino, bibigyan ka ng respeto. Nasaan siya? Ha? Walang kwenta. Uya, siya yan. Na yon, papatayin kita. Sige, saktan niyo siya. Ako ang bahala. Binalan na kita noon, pero gusto mo pa ring mamatay. Nasaan siya? Nasaan siya? Chimen Dunjia, Art of Land Shrinking. Isang grupo ng mga probinsyano.
Asoka, mas mabuti pang patayin mo na ako. Kung hindi, ipapapatay kita sa iba. Ayos, ang tapang mo pa rin, ha? Ikaw na bata ka, ikaw na naman ba ang? Hello? Ay, si Ginoong Chen pala. Bakit nasa iyo ang cellphone ng Suwail kong anak? May 10 minuto ka para kunin siya. Tay, iligtas mo ako. Kung hindi ka dumating sa loob ng 10 minuto, papatayin ko siya. Ikaw na Suwail na anak ka. Gusto mo bang mapuksa ang aming Sun family bago ka tumigil? Ha? Papatayin kita. Tatay, ang batang ito ay hindi naman talaga ang tagapagmana ni Master Chingwei at si Dong Fangyue, peke rin. Mga artista lang sila. Naku, naglalabas ka pa din ng kung ano-anong kalokohan. Ginoong Chen, pasensya na po, hindi ko po siya naturuan ng maayos. Ang anak ko ay paulit-ulit na nang iinsulto sa inyo. Pag uwi ko, didisiplinahin ko siya ng husto. Tay, kailan ka pa naging ganyan kaduwag? Papatayan kita! Ang Kunwu Mountain ang nagpayaman sa'yo at sila rin ang makakapagpahirap sa'yo. Hello, asawa ko? Nasaan ka? Paparating na ako. Asawa ko! Asawa ko! Boss, May kailangan akong kausaping kliyente. Ihanda ang sasakyan. masusunod. Si Ginong Sun kamakailan. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Brother Hu, hindi mo alam. Puting ina, 2 beses na sunod-sunod kamakailan, natalo ako ng isang walang kwenta. Siya, puting ina, nagmamayabang lang sa kaunting kaalaman niya sa martial arts. At paulit-ulit akong ininsulto. Sa posisyon ng pamilya ninyong Sun sa Jingchen, maliban sa 4 na dakilang pamilya, mayroon pa bang manangahas na hindi kay Young Master Sun? Igalang? Ang matandang iyon, ang tatay ko, pinipilit na siya raw ay tagapagmana ng isang celestial master. Ayaw niya akong galawin siya. Puting ina, ano ba siya? Sa Jingcheng, ang pagtanggal sa isang tao, mahirap pa. Oo nga. Paano ko nakalimutan ka? Sabihin mo, gusto mo ang kamay niya? O gusto mo ang paa niya? Gusto ko siyang patayin. Hindi ba tamayan? Iyan ang negosyo ng aming Fierce Tiger Hall. Ang mga kapatid ko ay ang pinaka-profesional. Huwag kang mag-alala, Brother Hu. Alam ko ang mga patakatan. 5 milyon. 8 milyon. Pupuputulin ko ang mga litid sa kamay at paa niya. Iwanan siyang buhay. Pahala ka na sa kanya. Deal. Magbigay pa kayo ng 3% at pipirmahan ko na ang kontratang ito. Binibining Nanggong. Hindi lang 3%. Kahit 30%, walang problema. Kami, ang Lausepi Group, hindi kami nagkukulang sa danyang halaga. Basta ikaw, Binibining Nanggong. Aray ko! Binibining Nanggong, huwag kang magalit. Basta samahan mo lang ako ng maayos. Umalis na tayo. Tumigil ka. Huwag mong isipin na dahil nagkataon lang na Nanggong ang apelido mo, ay isa ka na talagang tao ng Nanggong Residence. Huwag kang magpakipot. Tingin na. Mamaya, tuturuan kita ng leksyon. Katingin na, naglakas loob ka pang saktan ako. Sa buong buhay ko, wala pa akong babaeng hindi nakuha. Ang isang kagaya mong Diyosa, nararapat lang naghahasain. Lumabas ka. Magbantay ka sa labas. Aray! Umira na ang gamot. Ngayon, bibigyan kita ng kasiyahan. Hindi ba't ang tapang mo kanina? Ha? Mamaya, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng matinding kaligayahan at paghihirap. Sinabi kong lumabas ka, hindi mo ba narinig? Ano? Kulang ba ang pera? Heto pa, isang tumpok. Lumayas ka. Narinig mo ba? Asawa ko. Kaya mo yan. Gagamitin ko ang panloob kong lakas para ilabas ang lason. Asawa ko. Wag naman. Hindi ko na kaya. Ay, asawa ko! Hintayin mo ako! Asawa ko, kung ayaw mo talaga sa akin, ayos lang. Pero kung gusto mo ako, pananagutan kita. Hinihintay ko pa rin siya. Pero ako,
Hindi na ako malinis. Sabi mo, ang Chen Xiaozhou na yan. Magmaneho ka. Matutulungan kitang hanapin siya. Kung pinapakalma mo lang ako, huwag na. Talaga, hintayin mo lang ang magandang balita ko. Tingnan mo, magdidilim na. Kumain muna tayo. Dito? Ito ang sinasabi mong kainan? Huwag mong maliitin ang ganitong maliliit na kainan. Ang simpleng buhay ang pinakamagaling magpakalma ng puso. Boss, may customer! Ibigay mo sa akin ang menu! Darating na! Ano po ang gusto ninyong kainin? Bakit ka umiiyak? Ang daming plato, hindi ko kayang hugasan. Hindi ko talaga kayang hugasan lahat. Anong iniiyak-iyak mo? Bilisan mo. Magugas ka na. Kayo po, ano po ang gusto ninyong kainin? Mag-order na kayo. Boss, may itatanong lang ako. Ano mo yung babaeng yan? Boss, may itatanong lang ako. Ano mo yung babaeng yan? Anong pakialam mo? Kung kakain ka, umorder ka. Kung hindi, umalis ka. Baka naman kinidnap ng boss na to ang babae. Ang babaeng yan, parang pamilyar. Hindi ba kayo order? Kung hindi, umalis kayo. Are! Are! Masakit! Sasabihin mo o hindi? Sasabihin ko. Siya? Kumain siya rito ng libre. Kumain siya ng para sa 10 tao at ayaw magbayad. Maliit lang ang negosyo ko. Hindi naman ako charity institution. Kaya naisip kong paghugasin ko na lang siya ng pinggan. Pero ngayon, sa paghugas niya ng pinggan, halos kalahati ng pinggan ko nawala. Paano pa ako magnenegosyo nito? Boss, pasensya na po. Pwede mo ba akong tulungan? Pwedeng bigyan ka ni Lolo ang napakaraming pera. Bakit kita tutulungan? Dapat lang sa'yo yan. Tingnan mo kung paano mo pinahirapan ng boss. Boss, mayroon akong 10,000 piso rito. Tanggapin mo muna to. Ang sobra, para sa pinsala sa damdamin na lang. Naku, nakakahiya naman. Wala yon. Kung gayon, alisin ko na siya. Ang babait niyo talaga! Babalik ako sa kumpanya para asikasuhin ang ilang bagay. Pagkatapos mong ihatid si Xiaoxue sa bahay, balikan mo ako. Sige. Ang babait niyo talaga! Walang anuman. Sa totoo lang, ikaw nga ang dalaga ng Beaming Residence. Hindi ba kayo nagdadala ng bodyguard kapag lumalabas? Sa tingin ko, mas marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Ayoko kasing magdala ng bodyguard, kaya tinakasan ko ang mga bodyguard na pinadala ni Papa para protektahan ako. Kaya hindi ka nagdala ng bodyguard, hindi ka rin nagdala ng pera. Hindi ko naman masyadong naisip yon. Naalaman ko na. Ikaw, ang iyong mga mata ay nagpapakita ng malinaw na kamangmangan. Are, ingat! Pare! Akala ko may kakayahan ka, pero wala ka rin palang binatbat. Aray, ikaw. Ayos ka lang ba? Tatawag ako agad ng 911. Wag na. Ikaw. Mukhang tama nga ang sinabi ng master. Kulang pa rin ako sa practical na karanasan. Paano mo nagawa yan? Ito ay isang substitution paper doll para sa pagharang ng sakuna. Ito ay isang substitution paper doll para sa paghadlang ng kapahamakan. Kaya siguro, napakamahal nito, no? Pasensya na. Kung hindi mo yan ibinigay sa akin, hindi ka sana. Oo, napakamahal nga. Binigyan ako ng master ko ng 100 bago ako bumaba ng bundok. 79 na lang ang natira ngayon. Tara na. Master, pwede mo ba akong gawing disipulo? Pwede akong magbayad ng tuition? Maraming salamat, Mr. Chen, sa pagligtas sa aking anak. Hindi ka ba magpapasalamat kay Mr. Chen? Salamat, Mr. Chen. Ay, huwag na. Maliit na bagay lang yan. Palagi kang gumagala. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin mamaya. Mupupo kayo, Mr. Chen. Maupo ka, Uncle Beiming. Nakakaya kay Mr. Chen. Isa lang ang anak kong babae. Ang malaking Beiming residence, siya ang magmamana ng lahat. Pero, ang batang ito ay walang kwenta. Tama. Hindi ka ba kukuha ng Beiming token? Uncle Beiming, ano po ito? Naniniwala ako na ang Beiming residence mayroon pa rin kaunting impluensya sa Jingcheng. Iniligtas ni Mr. Chen ang aking anak. Wala akong masabi sa pasasalamat. Ang Beiming token na ito ay ibibigay ko kay Mr. Chen. Kung sakaling may pagsubok kang maranasan, Mr. Chen, ipakita mo lang yan. Dito sa Jingcheng, bibigyan pa rin ng respeto si Mr. Chen. Ang galing naman! Siyempre naman. Ang aming Beiming Residence ay isa sa 4 na dakilang residence ng Jingcheng, Maliban, sa Dongfang Residence, Nanggong Residence, at Diwu Clan, at yung matandang bastos na si Long Han. Sana ay huwag tanggihan ni Mr. Chen. Sige, tatanggapi ko na.
Kung may kailangan si Uncle Baming sa hinaharap, sabihin lang. Ang galing-galing ni Papa! Marunong siyang gumamit ng mahika. Uy, pwede mo ba akong turuan? Pwede akong maging disipulo at magbayad ng tuition. Huwag na lang ang pagiging disipulo. Disipulo pa rin ako ng iba. Pero, pwede kang maging asawa ko. Master! Ito ang substitution paper doll. Para ito sa paghadlang ng kapahamakan. Siguradong napakamahal niyan, di ba? Paumanhin. Kung hindi dahil sa pagbibigay mo sa akin, hindi ka sana. Napakamahal nga. Binigyan ako ng master ko ng 100 bago ako bumaba ng bundok. Ngayon, 99 na lang ang natitira. Tara na. Master, pwede mo ba akong maging disipulo? Pwede akong magbayad ng matrikula? Maraming salamat, Ginoong Chen, sa pagligtas sa aking anak. Hindi ka pa ba mapapasalamat kay Ginoong Chen? Salamat, Jinong Chen. Ay, huwag na. Maliit na bagay lang. Araw-araw kang gumagala. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin mamaya. Mupo po kayo, Ginoong Chen. Tito Baming, umupo ka. Nakakahiya kay Ginoong Chen. Isa lang ang anak kong babae. Ang malaking Baming residence, siya ang magmamana nito. Pero, hindi magaling ang batang nito. Ay, tama. Hindi ka pa ba kukuha ng Baming token? Tito Baming, ano po ito? Naniniwala ang matandang ito na ang Baming residence mayroon pa ring impluensya sa Jin Chen. Iniligtas ni Ginoong Chen ang aking anak. Wala akong masabi bilang pasasalamat. Ang Baming token na ito ay ibibigay ko kay Ginoong Chen. Kung makatagpo si Ginoong Chen ng anumang problema, ilabas mo lang ito. Sa Jing Cheng, bibigyan pa rin si Ginoong Chen ng respeto. Ganun ba kalakas? Naman! Ang aming Baming residence ay isa sa 4 na dakilang residence ng Jingcheng. Malaban sa Dongfang residence, Nangong residence at Diwu clan. At yang si Longhun, yang matandang gago na yan. Sana po ay huwag kayong tumanggi, Ginoong Chen. Sige. Kung gayon, tatanggapin ko na yan. Kung may kailangan po kayo, Tio Baming, sa hinaharap, sabihin nyo lang po. Ang galing-galing ni Papa! Marunong siyang gumamit ng mahika. Ay, pwede mo ba akong turuan? Pwede ako maging disipulo at magbayad ng tuition fee. Ang pagtanggap ng disipulo ay huwag na lang. Disipulo pa rin ako ng iba. Pero, ang maging asawa, pwede. Master! Aray, nasasaktan ako. Huwag kang magingay. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan ka lang. Gising na, mahal ko. Ayoko sa'yo! Ang sama mo! Ay, oo nga pala. Sabi mo kanina, may magandang balita ka para sa akin. Anong magandang balita? Yang Master Sun, di ba? Sabi ko sa'yo. Yang si Dongfang Yue at Chen Feng, pareho silang walang kwenta. Nagkasabwatan lang sila para lokohin kayo ng tiyo mo. Sayang lang at hindi napunta sa kamay ko si Chen Feng. Sayang lang at hindi napunta sa kamay ko si Chen Feng. Kung hindi, isa-isa kong dudurugin ang mga buto niya. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Nahanap ko na si Brother Hu ng Fierce Tiger Hall. Kagabi, nagpadala sila ng pinakamagaling na mamamatay tao. Kung walang aberya, ang bangkay ni Chen Feng ay malamig na. Hindi ko siya napahirapan hanggang mamatay. Ang swerte niya. Sige. Uy, Brother Hu. Kumusta na yang walang kwentang si Chen Feng? Ano? Lingar, gising na. Halika. Binili ito ni Mama para sa'yo. Gatas, siopaw, at itlog. Ma, ano na naman ang gusto mong gawin? Ma, nakahanap na naman ako ng isa para sa'yo. Ma, kasal na ako. Alam ni Mama. Kahit kasal ka na, pwede ka pa rin mag-divorce, di ba? Ang nahanap ni Mama ngayon, mas malakas ng daang beses kaysa kay Yang Master Sun. Hindi ako makikipag-divorce kay Chen Feng. Hindi ako makikipag-divorce sa kanya. Ma! Kayo. Ay. Sige. Ay, kayong dalawa. Magkasama na kayo. Young Master Sun, halika, umupo ka. Magpapainit ako ng tubig para sa'yo. Nanggong Ling, ang galing mo. Masyado ka na nagmamalinis. Akala mo hindi kita makukuha? Pero ang kapatid mo, hindi ko ba kayang paamuhin? Sa totoo lang, ang ganda ng kapatid mo. Lalo na ang boses niya. Ay, huwag mo nang sabihin! Nakakahiya. Nakakahiya, san? Nakasama na tayo sa kama. Nanggong Ling, sasabihin ko sa'yo, habang kasama ko ang kapatid mo sa kama, ikaw lang ang nasa isip ko. Ang puting balat na yan at ang nakakatakam na amoy. Siyempre, iniisip ko lang, nakakalasing talaga. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw!
Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, sisirain kita. Chinger, paano ka nakakasama sa ganyang klaseng tao? Hoy, 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 ate ko! Kung ikaw nga ay nakakasama sa pulubing bodyguard na yan, ako at si Young Master Soon, ano naman, anong problema doon? Ang Sun family ay pangalawa lang sa 4 na dakilang pamilya. Isang first class na pamilya. Ikaw naman ay nako! Ibig sabihin, swerte lang ang pamilya natin na nakasunod sa Nanggong residence at nagkaroon ng aplidong Nanggong. Sa tingin ko, kapag nakikipag-ugnayan ng isang tao, ginagamit din niya ang pangalan ng Nanggong residence natin, ano? Kundi, sino ang gustong makipag-ugnayan sa'yo na parang maliit na negosyo lang? Nakakatawa! Nakakita na ako ng traidor at nakakita na rin ako ng nagpapalakas ng loob ng iba habang sinisira ang sarili. Pero tulad mo, na walang kahihiyan at bobong babae, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Halika, halika. Ginoong Su. Uminom ka ng tubig. Ay, Jinang, may gagawin pa ako, kaya hindi na ako magtatagal. Ang tsaa mo, ibigay mo na lang sa manugang mong bodyguard. Siya? Ang bodyguard na parang aso. Gusto niyang uminom ng tubig na ako mismo ang nagpakulo? Huwag kang umasa. Kung gusto niyang uminom ng tubig, dilaan niya ang sahig hanggang malinis. Asawa, oras na ba para pumasok sa trabaho? Tara na. Ay naku, may mga tao talaga na nagpapanggap lang at niloloko ang sarili. Asawa, anong posisyon na gagamitin natin mamaya? Gusto ko ako ang nasa ibabaw. Asawa? Ang galing mo kanina! Tama ang ginawa mo! Tumahimik ka. Asawa, kanina ka pa hindi ba? Ang ganitong klaseng masamang tao, kailangan gamitan ng masamang paraan. Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ni Sunlong? Para siyang galit na kalabasa. Tahimik. Hello, Ma. Alam ko na. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan nating mag-usap. Punta tayo sa Feiyu Restaurant. Hindi naman tayo na plano kumain doon, ah. Makikipagkita ako sa aking blind date. Blind date? Asawa ko. Huwag mo akong iwan! Sabihin mo sa akin kung ano ang mali sa ginawa ko. Huwag mo akong iwan! Pupunta lang ako para tanggihan siya. Pero pagkatapos nito, kailangan kong kausapin ang nanay ko para hindi na siya magdulot ng gulo sa akin. Ginulat mo ako! Mahal mo na ba talaga ako? Bakit mo tinatanong? Pinapaalala ko lang sa'yo. Tandaan mo na tayo ay may relasyon bilang amo at empleyado. Pagkatapos, kapag dumating na ang taong hinihintay ko, magdidiborsyo tayo. Anong blind date? Tay, Anong klaseng babae ang hindi makukuha ng isang longhan na tulad ko? Hindi makukuha? Karaniwang babae. Paano siya magiging karapat-dapat na manugang ng pamilya Long? Diyosa ba siya? Siya ay isang junior mula sa Nanggong Residence. Bakit siya katatakutan ng Black Dragon Society? Nanggong Residence, ha? Kunin mo na lang ang kontratang yan mamayang hapon. Sa umaga, puntahan mo muna ang babaeng ito. Magandang araw, binibining Nanggong. Salamat. Pero sa totoo lang, masasabi kong ang blind date na ito ay pinilit lang sa akin ng nanay ko. Wala akong balak mag-blind date o magpakasal. Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ako. Paumanhin. puting ina. Alam mo ba kung sino ako? Paumanhin. Hindi ko alam. Matagal ko nang tinitiis ang mga tao sa Nanggong Residence. Ay, nagtataka ako gaano ba kayaman ang inyong Nanggong Residence para maglakas loob na kalabanin ang Black Dragon Society. Ikaw ay mula sa Black Dragon Society? Ano mo si Longhan? Isang hamak na miyembro lang ng Nanggong Residence, naglakas loob na banggitin ang pangalan ng aking ama. Sino ka ba, puting ina? Naglakas loob kang sakta ng asawa ko? Naghahanap ka ng gulo! Sinaktan mo ako. Mukhang ang Nanggong Residence ninyo ay gustong magdeklara ng giyera sa Black Dragon Society. Kung giyera! Hindi ako natatakot sa inyo! Tingnan mo ang pagiging duwag mo! Sa tingin ko, hindi na dapat Black Dragon Society ang pangalan ninyo. Dapat ay Mudfish Society na lang. Saka, nagkataon lang na Nanggong ang apelido mo. Ang hahanapin nila ay ang mga tao sa Nanggong Residence. Hindi ikaw. Sige. Maghintay kayo, mga tao ng Nanggong Residence. Kuya Hu, pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga kasalanan ito. Ang batang yon ay napakahiwaga talaga. Tumayo ka! Ang sugat ay gawa ni Chen Feng. Opo. Maluba ba ang sugat? May konting internal injury. Nasugatan ka? Kung gayon, umuwi ka at magpahinga. Salamat, Kuya Hu. Hindi na masakit. Kapatid,
Hindi na ito sasakit kaagad. Dalhin siya palabas. Walang kwentang basura. Ipunin mo ang lahat ng kapatid sa bulwagan para sa akin. Mukhang ako na mismo ang kikilos. Tingnan natin kung gaano kalakas. Batang yan na si Chen Feng. Sa pagpapakilos ng napakaraming tao, Hindi ba natin kailangang ipaalam kay boss mo? Maawa ka, brother who. Mula ngayon, Ayaw kong ulitin. Ang sinabi ko. Ang astig mo, Brother Who. May isa pa akong plano. Gusto mo bang marinig, Brother Who? sabihin mo. Saan ka pupunta, asawa ko? Sa Nanggong Residence. Sig. Ihahanda ko ang sasakyan. Pupunta ako sa Nanggong Residence. Hindi ba't kakaiba? Anong kakaiba doon? Ako ang bodyguard mo. Kung saan mo gustong pumunta, doon ka pumunta. Kung marami akong tanong, hindi ba't lalampas na yon sa autoridad ko bilang bodyguard? Matalino ka pala. Ay, o nga pala, asawa ko. May seryoso akong tanong. Tanong. Kailan kaya tayo makakagawa ulit ng mga paborito kong gawain habang gising? Ay, asawa ko! Nandito na tayo. Hinto! Ang ganda ng asawa ko! Nanggong siyang. Kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito, ibig sabihin ay hindi mo iginagalang ang Black Dragon Society. Sa pagtulak ninyo ng ganito, baka galitin ninyo ako. Ang Celestial Master ng Nanggong Residence. Chairman Nanggong, anong pinapanggap mo? Alam ng lahat na sa 4 na malalaking pamilya, mayroong isang Celestial Master, ang Nanggong family. Pero wala pang nakakita sa kanya. Baka naman kayo ay naniniwala na sa sarili ninyong pagyayabang. Kooperasyon ay kooperasyon. Huwag kang bastos sa Celestial Master ng Nanggong Residence. Bastos ako. Anong magagawa mo sa akin? Kung meron man talagang ganong tao, hindi pa sigurado. Kahit pa narito ang taong yon, ano ang magagawa niya sa akin? Alam ng lahat na ang 4 na malalaking pamilya ang nangguna sa Jingcheng. Pero sino ang nakakaalam na ang Black Dragon Society ay ang matalim na espada sa ibabaw ng ulo ng 4 na malalaking pamilya? Kung sino ang hindi sumunod, puputulin ng matalim na espadang ito ang ulo niya. Ikaw. Black Dragon Society. Kahanga-hanga ka ba? Sino ka? Pagbati sa Dakilang Matanda. Ang asawa ko talaga, isang malaking tao sa Nanggong Residence. Tumayo na kayo. Pamilya Nanggong, narinig niyo ba? Pinapayuhan ko kayo. Huwag niyo nang hintayin na masaktan pa kayo. Itapon niyo palabas ang taong yan. Naghahanap kayo ng gulo. Nanggong Residence, maghintay lang kayo. Maraming salamat, Dakilang Matanda. Sige na. Maliit na bagay lang yan. Dumating ako ngayon para utusan kang disiplinahin ang pinuno ng angkan. Ang pamilya Sun na may pangalang Sunzeng, may ginawa silang hindi ko nagustuhan. Agad itigil ang lahat ng kooperasyon ng Nanggong Residence sa pamilya Sun. Nanggong Residence Bank. I-freeze ang mga ari-arian ng pamilya Sun. Kuya Hu, anong karapatan ni Sun Lang? Para sa akin, ang lahat ng kapatid sa Fierce Tiger Hall ay... Para sa'yo? Ginoong Sun, huwag mong masyadong isipin ang sarili mo. Ako, si Tiger, kumikilos hindi para sa sinuman. Para ito sa dangal ng Fierce Tiger Hall. Mga kapatid, Narito! sa Jingcheng, may nangahas na galawin ng Fierce Tiger Hall ko. Sino man ang makita, tatagin, saksakin siya. Oy, Hey, Hope! Sino ba talaga ang inaway mo sa labas? Tapos na ang pamilya San. Tapos na! pa. Chen Feng. Ikaw yan, sigurado ako. Hindi ko to palalampasin sa'yo. Ngayon, hindi mo na kailangang protektahan ako. Gusto kong mapag-isa muna. Sige, asawa ko. Pero mag-ingat ka, ha? Bigyan niyo po. Maawa po kayo mga kaibigan, maawa po kayo sa akin, bigyan niyo po ako ng makakain. May 80 taong gulang akong anak sa itaas, at may 3 taong gulang akong ina sa ibaba. Luluhod ako sa inyo mga kaibigan. Ay! Sa tingin ko, henyo ka sa pamamalimos. Sumama ka sa akin sa pamamalimos, no? Hindi ka naman namamalimos, ah. Bakit mo nasabi yan? Dahil ba sa napakaganda ng aking aura? Ang iba, hindi ko alam. Pero ikaw, paano ko hindi malalaman? Anong ibig mong sabihin?
kakalabas ko lang ng hula para sa'yo. Ang iyong hula ay ginintuang palaka na naghahandog ng kayamanan, jade na plato at gintong susi. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinanganak kang may gintong kutsara sa bibig. Ipinanganak kang mayaman at marangal. Ang yabang mo naman. Kung mayaman talaga ako, magpapalimos pa ba ako? Bukod pa rito, kapag nanghuhula ang iba, tinatanong nila ang petsa ng kapanganakan. Hindi ka man lang nagtanong, naghagis ka lang ng barya at nahulaan mo na? Ang sinasabi mo ay mababang antas ng panghuhula. Talo pa sa ako sa Qimeng Dunjia, Liu Ren Shen Ke, Meihua Yishu at Tai Yi Shen Shu. Madali lang hulaan ang kapalaran mo. Master! Master, sa wakas ay nakita. Master, hindi ko pa sinasabing tinatanggap kitang disipulo. Ay, Ate Qingyu? Nagkamali ka ng tao. Hindi ako nagkakamali ng tao. Kung hindi, tatawagan ko si Uncle Diwu. Sige na. Takot na ako sa'yo. Ha? Ang dalaga ng Beaming family naghugas ng pinggan. Ang dalaga ng Diwu clan nagpapalimos sa kalsada. Hey, ito bang magandang tradisyon ng inyong apat na dakilang pamilya? Aksidente lang yon sa akin. Iba naman si Ate Qingyu. Anong nangyari sa kanya? Sinadya niya yon. Tara, maglakad tayo habang nag-uusap. Naintindihan ko na. Gusto ka ng tatay mo na maging isang dalubasang babae na mayaman sa kaalaman at karunungan. Kaya pinipigilan ka niya. Tapos, dahil sa pagiging rebelde mo, naging isang pulubi ka na mayaman sa kaalaman. Pulubi? Hanggat gusto niya akong ayusin at planuhan ang buhay ko, hindi ko siya hahayaang makita ako habang buhay. Ate, ang lupit mo naman. Mr. Chen, sa wakas, nakita rin kita. Mr. Sun, Mr. Chen, tulungan mo ako. narinig ko ng tungkol sa'yo. Hindi ba't ang pamilya ninyong Sun ay sinira ng pamilya ng Gong? Mr. Chen, talagang napakagaling mo. Alam mo rin ang tungkol dito? Pakiusap, iligtas mo ang pamilya naming San. Dapat mong iligtas ang sarili mo sa bagay na yan. Iligtas ang sarili ko? Pakiusap, Mr. Chen. Gabayan mo ako. Hanapin mo muna ang iyong... Mahal na anak, bago ka magsalita. Grabe, pati pamilya ng Gong, naglakas loob kang kalabanin. Ang apat na malalaking pamilya ay tila pantay-pantay. Ngunit sa totoo lang, ang pamilya ng Gong ang nanginhibabaw. Ate Qingyu, alam mo ba? Nabalitaan kong may isang Grand Elder ang pamilya ng Ngong. Ang Grand Elder na ito ay isang matinding tao. Kahit ang Black Dragon Society ay nagbibigay galang sa Grand Elder na ito. Tandaan, kung gusto mong iligtas ang sarili mo, hanapin mo agad ang mahal mong anak. Tapos, pumunta ka sa Nanggong Residence para humingi ng tawad. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Chen. Aba, kayong Nanggong Residence. Paano ninyo nagawang pahiyain ang anak ko ng ganito? Pa! Ang tinatawag nilang Grand Elder ng pamilya Nanggong ay isang batang babae lang na nasa early 20s. Ano ang dapat katakutan? Paano kung ipadala ko ang Black Dragon Society at ubusin ang buong pugad nila? Dahil ang pamilya ng Gong ay matigas pa rin tulad ng dati, hanapin mo ang Dongfang, Beiming, at ang tatlong pamilya ng Diwu. Huwag kang maging magalang sa kanila. Opo? Old Master Dongfang, kung hindi mo pipirmahan ang kontrata, ang inyong Dongfang Residence ay haharap sa galit ng Black Dragon Society. Ang young Master Long Han ay napakakampante. Sigurado ba siyang ang aming Dongfang family ay pipirma? Pwede namang hindi pumirma. Tingnan lang natin kung maglakas loob kayong tumaya. Kung ang Black Dragon Army ng aming Black Dragon Society ay sasalakay sa inyong Dongfang Residence, Sa mata ni Young Master Longhan, ang Black Dragon Society ba ay walang kalaban-laban? hindi naman masasabing walang kalaban-laban. Pero ang durugin ang isang maliit na langgam, madali pa rin. Halimbawa, si Binibining Dongfang. Ikaw! Sige na! Pipirmahan ko. Paps! Hoy! Ikaw! Magsalalita ka lang. Bakit ka nananakit? Nananakit. Puti na, papatay pa ako ng tao. Pa, kapag pinirmahan mo ang kontratang ito, ang buong negosyo ng pamilya ng Dongfang Residence ay magiging isang walang laman na balat na lang. Kung para sa ari-arian, mas gusto kong ang anak ko ay mabuhay ng ligtas. Pa, at si Ginong Chen! Kaya iligtas tayo ni Ginong Chen! Yuer! Ikaw! Lalabanan kita! Hello? Master, anong nangyari? Hindi ko alam. Tumawag si Dongfang Yue pero hindi nagsasalita. Chen Xiaozhou, bakit ka kung saan-saan nakikipaglandian sa mga dalagita? Ikaw naman loloko ka. Sino ba naman ang may kasalanan kung ako'y makapangyarihan at napakahusay at gwapo pa? Shinyu, ibigay mo sa akin ang barya. Bakit? Anong ginagawa mo?
Siguradong gumagamit si Master ng isang napakalakas na salamangka. Hindi. Marunong ka talagang manghula? Anong nangyari kay Master? O kaya turuan mo ako ng ilang galaw. Tutulungan kita. Nasa panganib si Dongfang Yue. Mas mataas pa. Sige. Bitawan mo ako! Nasa panganib si Dongfang Yue. Hindi siguro. Sa buong Jingcheng ang makapagpapanganib sa mga tao ng Dongfang Residence. Ange, Black Dragon Society. Anong Black Dragon Society? Hindi ko alam. Ang mahalaga, nasa panganib din ang asawa ko. Nasa panganib si Madam! Bilisan mo! Ito ay... Isang pambayad? Ay hindi! Ito ay substitution paper doll. Isang napakahalagang bag. Dalhin mo ang paper doll sa katawan mo. Huwag mong pababayaan na mabasa. Pumunta ka agad sa Dongfang Residence para iligtas sila. Bilisan mo! Tiyak na matatapos ko ang misyon! Saan ka pupunta? Bobo! Siguradong pupunta si Master para iligtas si Madam. Dali! Sabi ni Master, bilisan! Tatay, yung helicopter na binigay mo sa akin, ipadala mo rito agad. Ang langit, lupa at tao ay nahahati sa tatlong pagtatago. Ang pagtatago ng langit ay nasa katawan, kaya't makapaglalakbay ng mabilis. Sino kay? Ano ang gusto ninyo? Sino yan? Narinig mo na ba ang Fierce Tiger Hall? Pway. Mga basurang tambay. Hindi masaya si Brother Hu. Malaki ang magiging problema. Pagbabayaran mo ang 2 sampal na yan. Ang yabang mo naman, puting ina. CBZ, makinig ka sa akin. Hostage ka na yon. Kahit anong oras, pwede kitang patayin. Siyempre, hindi lang kita pwedeng patayin. Gawin mo na, Brother Hu. Pwede ko rin. Punutin ang damit mo. Brother Hu! Dumating na ang walang kwentang Chen Xiaozhou. Kaya pala... Ikaw pala yan. Oh! Sino? To? Ang chairman ng Nanhe Group, si Nanggong Ling, bakit nakatali dito? Nasaan ang walang kwenta mong bodyguard? Si Chen Fang ang target ninyo. Dati, si Chen Fang. Ngayon, ako na si Chen Fong at ikaw. Mukhang ayaw nang mabuhay ng pamilya ninyong son. Kung matapos ang pamilyang San, pwede kitang gawing panakip butas. Brother Hu. Ngayon, gusto ko siyang paglaruan ng husto. Gawin siya. Bastos na bata. Gawing siya. Bitawan mo ako! Tulong! Xue, Qingju! Ang dalagang prinsesa ng Beiming Residence, Beiming Xue. Ang Tiwu Qingyu ng Tiwu Clan. Ang Master ay tunay niyang isang Diyos. Si Sister Yu ay nasa panganib. Kilala ka namin at kilala mo rin kami. Ikaw ay miyembro ng Black Dragon Society. Buti na lang at nandito kayong lahat. Hindi ko na kailangang hanapin kayo isa-isa. Pirmahan nyo ito at pwede na kayong umalis. Pakawalan niyo agad ang tao. Kung hindi, ang Dongfang Residence, Beiming Residence, at Diwu Clan ay magsasama-sama. Ang Black Dragon Society niyo, may pag-asa pa ba kayong manalo? Kung hindi ka pipirma, mamamatay ka. Puting ina. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Xue! Ikaw, bata ka. May baril ka, di ba? Bakit hindi mo ako patayin? May oras din na walang bala ang baril, di ba? Asawa ko, ililigtas na kita. Kaya mo ba mag-isa? Chen, ang tapang mo talaga. Sasabihin ko sa'yo, ito ang kilalang kilala na si Brother Hu ng Fierce Tiger Hall. Huwag ka nang magsalita. Kahit pa ang mga Diyos ang dumating ngayon, kailangan pa rin nilang lumuhod at yumuko ng 3 beses bago umalis. Sasabihin ko sa inyo,
Mas mabuting umasa kayong may sasagip sa inyo. Kung hindi, dahil lang sa pang-aapi nyo sa asawa ko, patay na kayo! Ako? Patay na. Patayin niyo siya! Patayin siya! 奇门遁甲道3000，3000大道除奇门。 Sugod! Ah! Anong klaseng halimaw ka? Bakit ang lakas mo? Bravehu, natatakot ka ba? Puting Jaina. Hindi. Puputulin ko ang dila mo. Mga kapatid. Marami tayo, matatakot pa tayo sa kanya? Hindi. Patayin niyo siya. Nasaan na siya? Tianqian Art! Isang dahon ang nagtatakip sa paningin. Ikaw nga ang master. Huli na ang lahat. Puting Jaina ako, Master. Pasensya na, mahal. Hindi na kita iwanan ulit. Ayos lang ako. Hindi ka ba nasugatan? Mahal, nag-aalala ka sa akin. Nag-aalala ka sa akin. Oh, bakit kayo nandito? Master, Madam, ayos lang ba kayo? Ilang araw ka pa lang dito sa Jingcheng, pero 3 na agad ang nakilala mong magagandang babae mula sa 4 na pamilya. Ang swerte mo sa babae. Hindi, mahal. Loyal ako sa'yo. Ay, mahal! Lumuhod ka agad! Humuwi ka ng tawad kay Mr. Chen. Mr. Chen, kasalanan ko po sa pagpapalaki sa aking anak. Ang suwail kong anak gumawa ng ganoong kalaking kasalanan. Hindi ko na po inaasahang mapatawad nyo. Pero pakiusap, palayain nyo ang aking anak. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad sa akin? Ang asawa ko ang kinidnap. Sa kanya ka humingi ng tawad. Miss Nangong, ako si Sanseng. Piliin mo, ikaw o ang anak mo? Huwag mong takutin ang tatay ko. Takot sila sa iyo? Pero ako, hindi. Kung matapang ka, sa akin ka lumaban. Ikaw na suwail na anak. Ngayon, wawakasan ko ang buhay mo. Tatay! Mula ngayon, hindi ka na papayag ang lumabas ng bahay. Mahal, gusto mo talagang sirain ang pamilya Sun? Kung ikaw ang magmamakaawa, maari ko silang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Wala naman akong pakialam. Pero naawa ko sa tatay niya. Paano kung bigyan natin siya ng ilang 10,000 piso para hindi naman siya mamatay sa gutom? Sige, gawin natin ang sinabi mo. Salamat, Chenfong. Tatay, bakit po kayo nagmamadaling ipatawag ako? Si Brother Hu ay pinatay. Kahit hindi mamatay si Brother Hu, hindi magtatagal at kikilos din ako. Paano mo nasabi? Ang Fierce Tiger Hall ni Brother Hu sa pangalan ay sangay ng ating Black Dragon Society. Pero sa totoo lang, dahil matagal na kayong magkakilala, hindi kanya iginagalang. Paulit-ulit ka pa niyang sinusuway. Sa tingin ko, nararapat lang sa kanya ang mamatay. Kahit na ganun ang sinasabi mo, pero may pinatay na miyembro ng Black Dragon Society. Kung magkukunwari tayong walang alam, paano tayo titingnan ng mga tao sa labas? Ito. Alamin kung sino ang gumawa nito. Tapusin siya. Opo. Maligo ka na. Sig! Teka lang. Anong nangyari sa likod mo? Sugat? Wala naman akong naramdaman. Ay, wala yan. Maliligo na ako. Huwag kang gagalaw. Asawa ko, napansin mo ba? Parang lalo kang bumubuti sa akin. Anong ginagawa mo? Mag-asawa tayo. Nakahubad sa kama. Ano pa bang pwedeng gawin? Ang 2 beses natin ay aksidente lang. Hindi ikaw yon. Unga. Ang Chen Xiaozhou na yan, talagang isang bastardo. Ang tagal na siyang hinihintay ng isang babae, pero hindi pa rin siya napapakita. Sa tingin mo, baka isa siyang maloloko? Huwag. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Asawa ko, darating ang mga tao mula sa Diwu clan para makipagkita sa akin. Bago ako bumalik, huwag na huwag kang aalis sa kumpanya, ha? Siege. Ate Qingyu, sa tingin mo, darating ba talaga si Master? Sabi ni Xiao Yu, si Aro ang Celestial Master ng Kunwu Mountain. Siyempre, hindi siya sisira sa pangako. Sa totoo lang, nang malaman kong siya ang Celestial Master ng Kunwu Mountain, nagulat ako. Ang guro ng aking guro ay si Master Qingwei pala. Kung si Master Qingwei, hindi ba siya ang magiging lolo guro ko? Master, nandito na po kayo! Ay, ito si... Diwu Qingyu. Ate Qingyu, maganda di ba? Mr. Chen, pasok po kayo.
Tay, ito po si Chen Fang, ang huling disipulo ni Master Qingwei ng Kunwu Mountain. Mr. Chen, matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Napakabantog. Isang karangalan na makita kayo ngayon. Tito Diwu, ikinagagala kong makilala kayo. Mr. Chen, nagkita ulit tayo. Tito Beiming. Mr. Chen, umupo po kayo. Inimbitahan ka namin, Mr. Chen. Una, para personal na magpasalamat. Ang isa pa, ay para humingi ng tulong sa inyo, Mr. Chen, upang iligtas ang aming mga pamilya. Kung hindi ka tutulong, Mr. Chen, kami ay baka hay. Ang nilalang na kinatatakutan ng inyong mga pamilya, hindi kaya ito ang Black Dragon Society na nagbabanta sa Dongfang family. Black Dragon Society. Matatanda na kami. Kapag nalampasan namin ang krisis na ito, dapat na akong magretiro. Sa panahong yun, ibibigay ko ang buong pamilya kay Qingyu para pamahalaan. Patawad sa aking pagiging mapanahas. Kung pumapayag si Ginoong Chen, ako ay pwedeng magdesisyon na ipakasal si Qingyu sa iyo. Uy, matanda ka. Kung tungkol sa pagpapakasal, dapat ang aming si Aishue ang ipakasal kay Ginoong Chen. Tay, nandito si Ginoong Chen na yon. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Ang negosyo ng pamilya, pwede ninyong ipaubaya sa isang trust institution. Basta, hindi ko yan hahawakan. Qingyu, ang lahat ng sayo ay inayos ko ng napakaganda. Bakit ayaw mong makinig kahit minsan sa sinasabi ng tatay? Ngayon, ang ating pamilya ay nasa bingit na ng kamatayan. Bakit ka pa nakikipagtalo sa tatay? Mula pagkabata, gusto mo nang ayusin ang buhay ko. Binigyan mo ba ako ng sarili kong pagpipilian? Tay, ayoko maging asawa ng master. Gusto kong maging disipulo ng master. Bukod pa rito, may asawa na ang master. Bukod pa rito, may asawa na ang master. Tama na. Huwag na kayong mag-aaway. Ipahayag ko muna ang aking salubin. Hindi ako makikialam sa inyong mga usapin. Hindi lang ako, kundi lahat ng disipulo ng Kunwu Mountain ay hindi basta-basta makikialam sa mga usapin ng mundo. Ginoong Chen, gusto niyo ba ng pera? Wala akong kailangan. Dalawang tiyuhin mas. Mabuti pang pag-isipan mong mabuti ang aking sinabi. Tatay, naintindihan ko na. Ano ang opinyon ng guro? Ang mga eksperto ay hindi dapat makialam sa bagay na ito. Ang paghahalo ay laban sa likas na pagkakasunod-sunod ng mundo. Tama ba ang sinabi ko, Guro? Ang dami mong alam, ha? Ganyan ang pinapakita sa mga teleserye. Paano ko hindi maintindihan? Sa ganitong critical na sandali, kung hindi ko maasahan ang Kunwu Mountain, sino pa ang maasahan ko? Mga tiyo, bakit hindi ninyo isaalang-alang ang Nanggong Residence? Matagal na naming pinag-isipan ang Nanggong Residence. Si Nanggong Sheng ang matandang yon ay ayaw makinig. Sinasabi lang niya na ayaw siyang pakialaman ng Supreme Elder sa mga bagay na ito. Ang Nanggong Residence ay nag-iisa sa kapangyarihan. Hindi sila natatakot sa Black Dragon Society. Paano niya naman kami poprotektahan? Kung may sisisihin, ang Grand Elder lang ng Nanggong Residence ang sisisihin. Masyado siyang misteryoso. Wala kaming paraan para makipag-ugnayan. Pakiusap, Mr. Chen. Kumilos ka. Tatay! Master! Hindi ako maaring kumilos ng personal. Wala nang pagbabago sa desisyong ito. Pero matutulungan ko kayo na makipag-ugnayan sa Grand Elder ng Nanggong Residence. Kung mapapakiusapan niya siyang kumilos, ay nasa inyo na. Totoo bang sinasabi mo, Ginoong Chen? Huwag muna kayong magsaya ng maaga. Tutulungan ko kayong makakuha ng Grand Elder ng Nanggong Residence. Pero may kondisyon. Ano ang kondisyon mo, Ginoong Chen? Sabihin mo. Mga kasama, basta manalo tayo sa laban na ito, mula ngayon, ang Jingcheng na ito ay magiging sa inyo na, mga kapatid. Sige! Sa totoo lang, kami sa Black Panther Hall matagal lang hindi gusto ang mga tao sa 4 na dakilang pamilya. Nakakainis na sila. Sino ba ang hindi? Nitoong mga nakaraang araw, kami sa Giant Bear Hall ay nagkaroon din ng alitan sa 4 na dakilang pamilya. Kung hindi lang dahil sa utos ni Master Long. Tagal ko na silang patingina. Dahil nakinig kayo sa utos ng aking ama, kaya kayo nakaligtas. Bagaman hindi kasing lakas ng Black Dragon Society, ang 4 na dakilang pamilya, hindi rin sila basta-basta. Ang lakas ng tigre, siguro naman ay alam nyo na kahit kaunti. Kaya naman, ang sinumang kumakalaban sa 4 na dakilang pamilya ng mag-isa, ay ganito ang kahihinatnan. Ngayon, kung walang utos mula sa aking ama, huwag kayong kikilos ng mag-isa. Kung kikilos kayo ng mag-isa, huwag nyo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng pagkakapatiran. Young Master Long, kahit na mayabang si Brother Hu at hindi sumusunod kay Master Long, isa pa rin siyang miyembro ng Black Dragon Society. Hahayaan na lang ba natin siyang mamatay ng walang katarungan? Tama.
Kung mamamatay siya ng walang katarungan, saan na lang mapupunta ang dangal ng Black Dragon Society? Huwag kayong mag-alala. Ang Black Dragon Society ay hinding-hindi hahayaang masayang ang dugo ng aming kapatid. Miss Nanggong, sabihin mo sa amin ang alam mo. Mga kuya, huwag kayong magkamali. Kahit na Nanggong ang apelido ko, wala akong kinalaman sa Nanggong Residence. Noong nakaraang panahon, nagpanggap pa ang ate ko na miyembro siya ng Nanggong Residence. Kaya napahamak ang Sun family at si Brother Hu. Nanggong Ling! Chairman Nanggong! Mr. Chen, Nailigtas na ang Sun family. Asawa ko. Ang ganda mo talaga kapag seryoso ka sa trabaho. Huwag kang magbiro. Magsalita ka ng seryoso. Asawa ko, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Sabihin mo. Tingnan mo nga. Ikaw bilang Supreme Elder ng Nanggong Residence, ngayong sasalakay ang Black Dragon Society sa iba pang 3 malalaking pamilya. Hindi mo ba talaga ito aaksunan? Itong sina Beiming Shui, Dongfang Yue, Diwu Qingyu ay pawang mga napakagandang dilag, mga kagandahang kayang magbabagsak ng kaharian. Aking Master Chen, ito ba ay para sa... Asawa ko! Ang aking pagmamahal sa'yo ay saksi ang langit at lupa. Hindi ko naman talaga type yung 3 yan. Tsaka, ang totoo, bumaba ako ng Kunwu Mountain para hanapin. Anong hinahanap mo? Wala akong sinabi. Dahil nakiusap ka, pupuntahan ko na lang yung 3 matandang lobo. Sige, ihahanda ko na ang sasakyan. Mr. Chen, sa wakas ay nakita rin kita. Mr. Sun. Huwag mo na akong tawaging Mr. Sun simula ngayon. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Anong sitwasyon? Hello, pakitingnan ko nga itong pulseras. Magandang araw po. Habang tinitingnan niyo po kung sakaling masira, kailangan niyo pong bayaran ng buo. Tingnan niyo po, ang pulseras na jade na ito ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Magbabayad po ba kayo gamit ang card? Peking bagay lang yan. Gusto mo pa akong lokohin. Anong nangyayari? Manager! Itong 2 to, binasag nila ang pinaka-pinapahalagahan ng tindahan. Supreme Green Jade Bangle. Ngayon, ayaw magbayad. At pinagbibintangan pa na ang Supreme Green Jade namin ay peke. 2 pulubi. Nagsusuot ng damit na hindi alam kung saan ninakaw, nagpapanggap na mayaman para tingnan ang pulseras na hindi naman kayang bilhin. Ngayon, basag na ang pulseras, hindi na kayang bayaran. Kung magmumura ka pa, baka kumilos na ako. Kumilos? Subukan mong saktan ako. Sasabihin ko sa'yo, marami na akong nakitang katulad mo. Ito ang sinasabi ko, kung makakapaglabas ka ng 3 milyong ngayon, kakainin ko ang mga basag na jade na to. At luluhod pa ako sa'yo ng 3 beses. Card. Kainin mo. Kung hindi mo kaya kainin, babasagin ko ang ngipin mo. Babaliin ko ang ngipin mo. Security. May magnanakaw. Magnanakaw sila. Manager! Sabi ko, babasagin ko ang ngipin mo. Maglakas loob kang saktan ako? Ang mall na ito ay pag-aari ng Dongfang Residence at ng Diwu Clan na magkasamang namuhunan. Ang tindahan ng ginto na ito ay pag-aari ng Beiming Residence. Kung magkakagulo ka rito, para mo na rin kinalaban ang 3 malalaking pamilya. Dakpin siya. Napakagaling ba ng 3 dakilang pamilya? Naglakas loob kang bastusin ang 3 dakilang pamilya? Kilala mo ba? Anong klaseng walang kwentang token yan? Gawa sa ginto? O gawa sa pilak? Ay, Binibini, bakit ka narito? Magandang araw, Ginong Chen. Binibini, ang token ng ating pamilya. Diwu token. Ching Yu. Ang manager mo, iniisip na peke ang token ko at tinapakan pa ng ilang beses sa sahig. Binibini, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Ako po ay walang alam. Nagkamali po ako. Nagkamali. Maawa po kayo, Binibini. Natlakas loob kang bastusin ang bisita ng pamilya Diwu. Sampalin mo ang sarili mo. Binibini, nagkamali po ako. Tigil!
Bini-bini, ang walang dahilan mong pananakit sa aking tao. Hindi ba't medyo hindi katanggap-tanggap? Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Eiko. Walang iba kundi ang protector ng Black Dragon Society. Iniisip mo ba na dahil naging protector ka ng Black Dragon Society, may karapatan ka nang makipag-usap sa akin? Siyempre, hindi ako. Pero, kaya ko ba? Nagulat ka ba, Miss Nanggong? Ikaw pala. Sa totoo lang, hindi ko rin inakala na ang pangalawa nating pagkikita ay sa ganitong sitwasyon. Master! Interesante. Nandito ang mga tao mula sa 3 malalaking pamilya. General Manager, kaya ba nating kalabanin sila? Manahimik ka. Master, kaka-receive lang namin ng text ni Ate Chingyu. Kaya agad kaming pumunta dito. Ginoong Longhan, kung hindi ako nagkakamali, dapat ito ang teritoryo ng Dongfang Residence at Diwu Clan, tama? Dati, Pero simula ngayon, hindi na. Black Dragon Society. Ibig sabihin ba nito, nakikipagdigma kayo sa aming 3 pamilya? Tama. Pero ang kalaban ngayon ay hindi kayo. Gusto ko siya. Ano? Agawin mo ang asawa ko? Oy, hindi ka ba naniniwala sa akin? Baka, Ginoong Longhan, dahil sa nakaraang blind date, nagagalit ka? Huwag kang magkamali. Kung gusto ko, anong klaseng babae ang hindi ko makukuha? Hindi ko makukuha. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para sa Fierce Tiger Hall ng Black Dragon Society na lubusang nawasak. Ang Fierce Tiger Hall ninyo, kinidnap ninyo ang asawa ko. Ano ngayon? Hindi nyo ako hahayaang gumanti matapos nyo akong saktan? Asawa ko? Binibining Nanggong. Ang galing mo namang maglaro. Longhan, huwag kang magsayang ng oras sa harap ko. Uulitin ko ang tanong ko. Paano mo ito lulutasin? Puting ina, ang hindi nakakala may isipin na ako ang kriminal. Nanggong Ling, nagtataka talaga ako. Saan nanggagaling ang kumpiyansa at lakas ng loob mo? Hoy! Pwede ba huwag kang magreklamo na parang babae? Ang dami mong sinasabi. Hindi ka makarating sa punto. Subukan mong sigawan ulit ako. Gago ka! Tapusin niyo siya. Guro, tama ba ang ginawa ko? Talisman, ikaw si. Gago! Pinayagan kitang apihin ang asawa ko. Gusto mo talaga masaktan. Wow, ang galing ni Guro! Grabe, ang lupit niya. Hindi pa rin nagbabago, maloko pa rin. Ang tatay mo ay si Longhan, tama? Sabihin mo sa kanya na magdala agad ng pera para tubusin ka. Kung hindi, ang kahihinatnan mo ay magiging katulad ng tigre. Matinga. Xiaoxue, Xiaoxue! Ikaw, Master! Bakit itong resurrection coin hindi gumagana? bobong bata. Ang resurrection coin na ito ay may bisa lang ng 1 gabi. Dalhin sa ospital. Mr. Chen, Kumusta ang anak ko, Mr. Chen? Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako, ang doktor. Kumusta ang sugat ng anak ko? Sa kabutiang palad, walang mahalagang organ na nasugatan. Nakuha na namin ang bala. Kasalukuyan kam, nagsasagawa ng follow-up na paggamot. Huwag kang mag-alala, hindi mapanganib ang buhay ng pasyente. hello? Ano? Ay! Napakagaling! Ay, Chairman Nanggong, maraming salamat. Mabuti. Ang Grand Elder ng Nanggong Residence ay nagpapatawag. Master! Dumating na si Uncle Baming. Noon, ikaw ay walang malay. Master, tanggapin mo na ako bilang disipulo mo. Ang pagtanggap ng disipulo ay nangangailangan ng seremonya ng paggalang. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo ako kayang bigyan ng paggalang. Master, pumayag ka. Ay, Mr. Chen! Oh, bakit ka nandito? Dumalaw la ako kay Ginoong Chen. May tutulong ba ako? Kung tutusin, napapanahon ang balitang ibinigay mo sa akin. Dapat pa kitang pasalamatan. Nako, wala yon. Sige, may pupuntahan lang ako. Pakibantayan mo muna siya. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin. Pagbati, Binibining Baming Sui. Ang 3 malalaking pamilya, akala ba nila ang Black Dragon Society ay gawa sa putik? Sabihin sa mga kapatid, hasaing mabuti ang kanilang mga espada. Pagkalipas ng 3 araw, lilinisin ko ng dugo ang 3 malalaking pamilya. Ako mismo ang puputol sa mga ulo ng aso ng 3 matatandang iyon. Opo! Tay, Kumusta ka?
Ayos lang ako. Pero kailangan nating kumilos agad. Kunwu Mountain. Ang tatlong malalaking pamilya ay tinutulungan ng mga tao mula sa Kunwu Mountain. Kunwu Mountain? Hindi ba't sinabi ng mga matatandang Taoist na yon na hindi na sila makikialam sa mga gawain ng mundo? Pagbati, Elder Nanggong Ling. Umupo kayo. Ang layunin ng inyong pagpunta, alam ko na. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon para kumbinsihin ang Nanggong residents na kumilos. Nanggong Elder. Siyempre, naniniwala kami at hindi natatakot sa Black Dragon Society. Pero kung ang Black Dragon Society ay tuluyang makontrol ang aming tatlong pamilya, katumbas na ito ng paglunok sa halos kalahati ng Jingcheng. Sa panahong iyon, paano kayo magkakaroon ng kumpletong katiyakan na mapipigilan ang Black Dragon Society? Hindi. Pero ang pagtatanggol sa sarili ay hindi problema. Kaming apat na malalaking pamilya ay pawang lehitimong negosyo ng pamilya. Hindi lang kami lumalago at lumalaki, kundi sinusuportahan din namin ang hindi mabilang na maliliit at katamtamang laki ng pamilya at negosyo. Kung bumagsak kaming tatlo, maraming negosyo ang maapektuhan. Nanggong Elder, ano sa tingin ninyo? Tama. Sa antas ng ekonomiya, kahit ang Nanggong residents ay mahihirapan. Sa ganitong sitwasyon, ang inyong Nanggong residents ay haharap pa rin ng mag-isa sa buong Black Dragon Society, sa mga desperadong taong ito. Sa totoo lang, hindi ako umaasa sa Nanggong residents. Ang pagpunta namin dito ay para humingi ng tulong sa inyo at para bigyan din kayo ng pagkakataong iligtas ang sarili ninyo. Karapat-dapat na sa titulong unang talentadong babae, talagang matalas ang tila. Beiming Clan Leader, wala ka bang gustong itanong? Pumayag kang bumaba ng bundok para makipagkita sa amin. Siguradong may sarili ka ng desisyon. Mahirap nang maimpluwensyahan ng aming pagkikayat ang iyong desisyon. Patawarin niyo ako sa aking pagiging bastos. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na. Pirmahan nyo ang kontrata nito. Ang Nanggong residents, kasama ang Beiming residents, Dongfang residents, at Diwu Clan ay magsasama-sama. Kung ganun, mari na kayong umalis. Nanggong Elder, dahil nagpasya, tayo magsama-sama. Nanggong Elder, magbibigay ka ba ng katapatan? Anong katapatan ang gusto nyo? Nanggong! Kumusta? Mga Gino, ang ibig sabihin ng Supreme Elder ay gamitin ang pagkakataong ito para tuluyang buwagin ang Black Dragon Society. Sapat na ang katapatan ng aming Nanggong residents. Sapat na ang katapatan ng aming Nanggong residents. Ngayon, nasa inyo na ang bahala. Hindi ba't kasama mo si Master sa bundok? Bakit ka bumaba ng bundok para hanapin ako? Kinuwenta ni Master ang oras. Sabi niya sa panahong ito, dapat ay nahanap mo na si ate. Kaya pinababa niya ako para sunduin ka at ibalik. Para ipagpatuloy ang kanyang pamana. Ay, sige na. Alam ko na. Sige, umuwi ka na muna. May gagawin pa ako. Pagkatapos ko, uuwi na ako. Ha? Kakababa ko pa lang ng bundok, pinapauwi mo na agad ako? Makinig ka sa kuya mo. Ang daming tukso sa mundong ito sa ibaba ng bundok. Nakakaapekto ito sa tao. Paano kung dumating ang panahon na hindi matatagang iyong puso at malulung ka? Mawawala ang lahat ng iyong pagsasanay sa Dao. Ay naku, nagtuturo ka pa sa akin na yon. Hindi ka naman mas matanda sa akin ng ilang taon, di ba? Wala akong pakialam. Ayoko pa rin umuwi. Hindi lang ako ayaw umuwi. Wala rin akong pera. Ang mga gastos ko rito nitong mga nakaraang araw ay sa iyo na lang, kuya. Ay, wala rin akong pera. Hindi nga. Ang tagal mo nang gumaba ng bundok, paano ka walang pera? Kuya, bumaba ako ng bundok para hanapin ang asawa ko, hindi para maghanap ng pera. Sunlong, binabati kita sa paglabas mo sa ospital. Anong binabat? Kung hindi dahil sa tatay ko na nakahanap ng pinakamagaling na doktor, sa tingin mo ba makakalabas ako agad sa ospital? Sunlong, ikaw ito ba ay? Ang init ng ulo ko. Kailangan kong magpalamig. Kailangan kong magpalamig. Ayos na to. Isang simpleng tama lang ng baril. Walang kahirap-hirap. Ginamit ko ang teknik na itinuro sa amin ng aking master. Tinulungan ko siyang muling hubugin ang kanyang laman. Muling hubugin ang laman. Ibig mong sabihin. Tama. Kapag nagising siya, dapat ay parang normal na tao na siya. Walang pinagkaiba. Binibini, isa kang buhay na Diyosa!
Teka. Hindi kaya ito ang aking Hepag? Anong hipag? Kaibigan ko lang siya. Master, ako ay disipulo, hindi kaibigan. Hindi mo na naman siguro gustong bawiin ang pagtanggap sa akin bilang disipulo, di ba? Nananiwala ako sa'yo. Napaka-bobo. Hindi nga siya dapat maging hipag ko. Tatay! Anak, kumusta ang paggaling ng katawan mo? Tatay, magaling na ang katawan ko. Nabalitaan kong pinakilos nyo ang Mantis Squad. Iyon ang huling alas ng Black Dragon Society. Lord Longhan, kailangan mong mag-ingat sa Chenfeng na yon. Siya ay isang Taoist mula sa Kunwu Mountain. Kunwu Mountain? Kung galitin niya ako, papatagin ko ang Kunwu Mountain niya. At yung nangong residence na yan, hindi ko siya hahayaang magkaroon ng magandang katapusan. Mukhang hindi mura ang lugar na to. Kuya, di ba sabi mo wala kang pera? Mayaman ang ate mo. Siya ang nakatira dito. Sino to? Asawa ko. Ipakikilala ko lang siya sa'yo. Siya ang aking junior sister mula sa Kunwu Mountain. Junior sister? Hello, ate. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sister ko talaga siya. Junior sister ko. Miss Nanggong, di mo siguro inakala na magkikita ulit tayo ng ganito kabilis. Gumaling na ang sugat mo. Ayos matibay ka pala. Nanggong Ching, nakikipag-ugnayan ka kay Longhan? Bakit? Bawal ba? Ate ko. Ngayon, ako na ang tao ni Master Longhan. Hindi na tayo magkapantay. Pero, hindi ko pa rin mamasamain na tawagin kang ate. Hindi kailangan. Chingar, susunduin mo ba si Mama? Ma. Eiko. Susunduin kita. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang maranasan mo ang ganitong buhay na puno ng hirap at pagod. Mula ngayon, bibigyan kita ng 100,000 na allowance buwan-buwan. 100,000? Ay, ang galing! Ma, sila ay. Tumahimik ka. Ikaw na suwail na anak. Simula na yon, huwag mo na akong tawaging ina. Wala akong anak na tulad mo. Anong nangyayari dito? Huwag kang magmadali, mas magiging interesante pa mamaya. Longhan, sa tingin mo ba, dahil nandito ka ngayon, kaya mo na akong talunin? Hindi ka karapat-dapat. Ang target ko ay siya. Sa oras na makita-kita, lahat ng galit ko, luma at bago, ay lumalabas. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, sisiguraduhin kong wala kang libingan. Mukhang hindi ka pa nakakaranas ng bugbog, Sa pagkakataong ito, hindi na ako magsasayang ng oras sa iyo. Patayin siya! Nabaliw na ba kayo? Nagre-rebelde ba kayo? Pagbati! Kataas-taasang matanda! Tumayo kayo. Kataas-taasang matanda. Ikaw. Ang kataas-taasang matanda ng nangong residence? Ikaw pala. Tama. Ako ang kataas-taasang matanda ng Nanggong Residence. Pero huli na ang lahat para malaman mo. Dapat ko nang naisip. Ang kilalang Mantis Squad. Kung ipinagkatiwala ko sa mga tao ng Nanggong Residence ang gawain, paano ako hindi maghahanda ng dalawang paraan? Sa totoo lang, matagal nang nakapasok ang mga tao ko sa Mantis Squad. Ang Black Dragon Society ninyo sa harap ko. Wala lang kayo, kundi mga langgam. Alam ninyong darating ako, pero kalmado pa rin kayo. Hinahangaan ko kayo. Hindi nga kayo nagkamali, mga pinuno ng 3 malalaking pamilya. Matandang gago. Abot ngayon, Mahirap pa rin sabihin kung sino ang mananalo. Huwag ka munang masyadong magsaya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kami naghihintay ng kamatayan dito? Ito ang dahilan kung bakit buhay pa kayo ngayon. Hahaha! Sabihin mo nga, Tito Longhan, naisip mo ba na ang Black Dragon Society ay mawawasak na yon? kung gayon, patunayan mo sa akin. Kami, syempre, hindi kami kalaban ng mga mamamatay tao na tulad ninyo. Bukod pa rito, sila pa ang kilalang Mantis Squad. Nakilala mo ang Mantis Squad. Magaling ang mata mo. Ikaw. Echo? Ang master ko ay naghula na ngayon. Ito na ang katapusan mo. Ang katapusan ko?
Hindi nyo naman siguro akalain na ang Nanggong residence talagang maililigtas kayo, di ba? Tama na ang daldal. Sugod. Long Han. Nangong residence. Kung hindi lang inutusan kami ng aming Master Elder na huwag kang patayin na yon, hindi ka makakapasok sa villa na ito. Huwag kang umasa. Bakit? Ang Mantis Squad ko na napakahigpit ay nalusutan pa rin? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng organisasyon ang Black Dragon Society mo? Isang grupo ng mga walang kwentang basagulero. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Gaano man kahigpit ang pagpili mo sa mga miyembro ng Mantis Squad, hanggat hindi ikaw mismo ang nagbabantay, may makakahanap ng butas. Tutal, hindi naman nagkukulang sa pera ang Nanggong residence ko. Pinagtaksilan niyo ako. Isa-isa niyo akong pinagtaksilan. Dakpin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Dalhin niyo siya sa baba. Ling-er, simula ngayon, ayoko na ng 5,000 piso na allowance. Ayoko na rin ng 4,000. Isang buwan lang. Bigyan mo lang ako ng 3,000. Ma, mag-ayos ka na ng gamit mo. Maghanda kang umuwi sa probinsya. Ipapayos ko ang bahay mo para mas komportable ka. Ikaw na suwayal na anak. Kanina, binibigyan lang kita ng respeto sa pagsasalita ko. Pero ikaw pa. See? Kung uwi sa probinsya. Sige. Sariwa naman ang hangin doon. Nanggong Ching, paulit-ulit mong hinahamon ang pasensya ko. Umalis ka na. Wala akong kapatid na walang hiya at makapal ang muka. Asawa ko, babalik na ako sa Kunwu Mountain. Siguro pagkatapos nito, hindi na kita magiging bodyguard. Iyon lang? Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Dapat matapos na ang kalokohang ito. Huwag na pagkatapos. Ha? Huwag na ano? Huwag mo na akong tawaging. Hindi, asawa ko. Lakasan mo ang boses mo. Hindi ko marinig ang sinasabi mo. Sabi ko, huwag mo na akong tawaging asawa pagkatapos nito. Narinig mo ba? Tingnan mo nga. Nagsasalita ka lang naman. Bakit ka nananakit? Hindi tayo magkapareho ng landas. Hindi kita minahal kailanman. At hindi ikaw ang taong hinihintay ko. Boss, tingnan mo ang sarili mo. Palagi kang parang yelo. Bago ako umalis, pwede ka bang ngumiti sa akin ulit? Ay, hayaan na nga. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit ang pagpapangiti sa'yo. Kung gayon, Aking Ice Queen CEO, tayo ay magpaalam na. Hinihintay ko ba talaga ang isang tao na marahil ay hindi na kailanman babalik para sa akin? O nakaligtaan ko na naman ang isang tao na karapat-dapat pagtiwalaan habang buhay? Asawa ko, kung ayaw mo talaga sa akin, ayos lang. Kung gusto mo, pananagutan kita. Asawa ko, pasensya na. Hindi na kita iiwanan ng basta-basta. Asawa ko, nag-aalala ka sa akin. Asawa ko. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Chairman! Napili na ang bago ninyong bodyguard. Kapasukin siya. Aking Ice Queen CEO, pwede bang magtanong? Kailangan mo ba ng isang God-level bodyguard? Hindi ba bumalik ka para maging Celestial Master? Oh, natapos ko na. Kaya heto, bumalik ulit ako para maghanap ng trabaho. At saktong-sakto, nakita ko ulit ang chairman ng Nanggong Group na naghahanap ng bodyguard. Kaya heto, susubukan ko ulit. Saktong-sakto ang pagbalik mo. Tara, maghiwalay na tayo. Maghihiwalay pa rin? Nayon na hindi na ako kinukulit ng nanay ko, ako. Ay naghihintay pa rin kay Chen Xiaozhou. Tara, lumabas tayo at maglakad-lakad. May sasabihin akong sikreto sa'yo. Anong sikreto? Hindi ba gusto mong malaman kung nasaan si Chen Xiaozhou? Kinakabahan ka ba? Paano mo siya nahanap? Ako ang Celestial Master. Ang paghahanap ng tao sa pamamagitan ng paghula ay madali lang. Dati, hindi kita tinulungan dahil ayaw kitang iwan. Ngayon, dahil desidido kang makipaghiwalay sa akin. At hintayin si Chen Xiaozhou, wala nga rin akong magagawa. Handa ka na ba?
Ang iyong super bodyguard Chen Feng, si Chen Xiaozhou, ay narito.